Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So eto na naman po tayo mga kababayan, meron na namang di magandang naganap dyan sa ating West Philippine Sea, particularly sa Ayungin Shoal. Siguro lahat kayo, nabalitaan nyo na yan. At eto po tayo, magbibigay ng ating konting opinion at reaction sa bagay na iyan na hindi ka nais-nais. Pero bago po ang lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang FB page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga sumusuporta sa ating channel at nanonood ng ating videos. At special shout out nga po pala dyan sa bayan ng Palawan, at marami pong sumusuporta sa atin, patuloy po silang sumusubaybay sa ating channel, particularly sabi po ng ating isang kaibigan diyan, special shout out to PCSDS. So hindi na po sinabi kung ano po meaning ng PCSDS pero maraming salamat po sa inyo at patuloy niyo pong sinusuportahan itong Simply Talkies Vlog. At ganun din po, i-shoutout ko ang nanalong barangay kapitan na si Renen Palacios. Dati ko pong estudyante yan. Congratulations, Kapitan Palacios. At hopefully, alam mo na yung payo ko sa iyo. Do it right, serve with yung tama, and always ask for guidance from above. Okay, so shout out po ulit lahat sa inyo and may God bless you all. So mga kababayan, ito po dalawang video yung ipapanood ko sa inyo. Actually siguro yung iba dito nakita nyo na napanood nyo na. Just doon po tayo kukuha ng ating baseline ng ating topic for today. So tingnan po natin itong ginawang habulan ng mga walang hiyang Chekwa at ang ating resupply vessels papunta po ng Ayungin Shoal. So eto po mga kababayan, sabay-sabay po nating panoorin. Yung isang video po na ito wala pong sound, so pagpasensyahan nyo na po. This is 1 minute and 31 seconds video. So yan po makita nyo kung paano tayo ginagago ng mga Coast Guard militia vessels, whatever nung mga Chekwa na to, nakakabanas na lang to mga kababayan. Mamaya po meron pong isang senador dyan na talagang naggagalaiti na sa galit. At eto, bago natin puntahan yung kanilang mga sinabi at kanilang mga reaction, ito pa po yung ulat sa PTV. This is another 1 minute and 29 seconds video. Shout out po sa PTV. Maraming salamat po at sana po hindi nyo po ako ulit i-copyright. Eto po, panoorin natin.
Panibagong insidente na naman ang pangaras ang ginawa ng China laban sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng resupply mission ngayong araw. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Sa videong ito, makikitang pinapalibutan ng mga barko ng China Coast Guard at China Maritime Militia ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 5203 ang Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan para harangan ito bago makarating sa BRP Sierra Madre na maghahatid ng mga supply sa mga tropang nakadestino roon. Hinaras din ng China ang isa pang resupply vessel na Onaiza May 1. Dahil dito, naghain ng diplomatic protest ang Foreign Affairs Department laban sa China sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Naiparating na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing ang nangyari sa Chinese Foreign Ministry. Mariing kinundina ng task force ang agresibong aksyon ng China laban sa lehitimong routine Philippine Rotation and Resupply Mission sa Ayungin Shoal, lalo na't inilagay nito sa alanganin ang buhay ng mga sakay ng barko. Pero tiniyak naman nilang hindi sila papatinag sa aksyon ng China. Matagumpay namang nakalusot ang resupply vessels at naihatid ang supply sa BRP Sierra Madre. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagitingan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at PCG sa kabila ng hamong pinagdaanan. So yan po, no, mga kababayan, first thing first, saludo po sa inyo mga sir, no? At naging matugumpay po ang inyong resupply mission at kahit na kayo po ay hinaras, no, binuli, winater cannon ng mga Chekwa na ito, talaga pong tinupad ninyo ang inyong tungkulin, no? God bless po, no, sa mga ating mga kasundaluhan at mga kababayan nating patuloy na tinutupad ang kanilang tungkulin. Saludo po sir. Mga ma'am o kung meron po man mga kababaihan dyan, no? Lahat po kayo. God bless ulit sa inyo. At ganun din po, nagpapasalamat ang Pangulo at kino-comment po kayo. That is a good leader. Di po ba? Yan ang hindi kayang gawin ng previous administration, no? Kumbaga, sino ang mas may balls ngayon? No, hindi porket maliit lang tayo, magpapakagago tayo. Hindi porket maliit tayo, mahina tayo, no? Tulad nga po, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng isang Chekwa na a country like the Philippines never been stronger than China, no? Na napaka-ano pa daw natin, nagpro-provoke tayo pa ang nanghaharas. No, hindi. Even though maliit tayo, but still kung alam nating nasa tama tayo at may pinanghahawakan tayong katotohanan, ipaglaban natin. Huwag tayong magbawaw-maw, huwag tayong yuyuko o magpapatali na lang at palagi tayong gagawing tuta. Di po ba? Salamat po, no? At kahit papano, yan po yung sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro, kung maalala nyo, na isama natin yung isang article na yon sa isang vlog, na magre-resupply po ulit sila. So ito na po nangyari na. Pero tuwing magre-resupply sa Ayungin, it's not smooth sailing. Kasi po laging nandyan tong mga hinayupak na illegal alien na mga Chekwa dyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Tignan nyo yung Coast Guard number nila. 5203 is the same thing. 'Di ba? Yan yata yung nakabunggo doon sa previous yung sa Unay sa May 1, 'di ba? Silang nakapalibot yan At tandaan niyo ha, 4:1 pinalibutan yung ML Kalayaan boat natin. 'Di po ba? 1 against 4. It reminds you. 40,000 against 9,000. Sino nagwagi? Di tayo, sino nagwagi doon sa palibutan na yon? Di tayo pa rin kasi na successful ang resupply mission natin. Di po ba? Hindi kaya nahihiya ang Chinese dito? O talagang sobrang makapal na ang mukha nitong mga to, no? Tayo lang yata talaga ang kayang ibuli. Pero inyo 4 sila kontra 1. Di po ba? Di ba sila nahihiya niyan? No? Biruin mo yun, ang dami nyong fishing vessels dyan, ang dami nyong militia vessels, at kung ano-ano pang vessels. Pero wala hindi nila natinag
ang ating mga kasundaluhan. Another salute sa inyong mga sir at ma'am. No? Ito po, sa balita ng Philippine News Agency, ito lang, in article na to. Philippines latest ayungin resupply successful despite Chinese harassment. Ayan po. Di ba? Ito na lang sasabihin natin yung sa sinabi ng National Task Force for West Philippine Sea. At 7:30 hours, no? 7 AM yan. At November 10, Chinese Coast Guard and Chinese militia, maritime militia vessels recklessly, the word recklessly, harass, block, and executed dangerous maneuvers in another attempt to illegally impede or obstruct a routine supply and rotation mission to BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Yan. Ito ba? The NTFWPS said supply boats Unayza May 1, MML Kalayaan were also subjected to extremely reckless and dangerous harassment at close proximity by Chinese Coast Guard rigid-hulled inflatable boats inside the Ayungin Shoal Lagoon as the Filipino vessels were approaching the BRP Sierra Madre. Naglagay pa sila ng inflatable boats doon. Mga hinayupak talaga, no? Talagang ang lahat gagawin, Pero hindi nagpatinag, Sabi ng Pangulo, hindi kayo nagpatinag. Ganyan, no? Walang urungan. 'Di ba? Yan ang pagiging resilient nating mga Pilipino and are resolved to do things as we were told to do so. Yan, ganyan. Ito pa po ang sabi ng NTFWPS. Nonetheless, both supply boats were able to successfully reach LS-57. Yun po yung BRP Sierra Madre, no? Ito po ang ginawa ngayon ng DFA. The task force said the Philippine Embassy in Beijing protested these incidents before the Chinese Foreign Ministry. The MTWS also condemned China's latest unprovoked acts of coercion and dangerous maneuvers against a legitimate Philippine rotation and resupply mission to Ayungin Shoal, which has put the lives of Filipino crew members at risk. Ayan. Kasi winater cannon po mga kababayan. Yan po yung sabi sa ibang mga news. So siguro alam nyo na lahat yan. O bakit ba tayo ganyan? Uulit-ulitin natin dito sa vlog natin. Ito po, bakit tayo ganyan katapang sa ating mga exclusive economic zone. Ito po palagi kasi ang sinasabi natin. The NTFWPS said Manila has always acted responsibly, consistent with a rule-based international law on the basis of the United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling. Ayun pong dalawang bagay na yon ang meron tayong katotohanan. Pero yan pong ating pinanghahawakang mga katotohanan ay ayaw tanggapin ng China kasi talo po sila dyan. Binasura po sa ruling na yan ang kiniklaim nilang 9-dash line. Okay? Kaya, ewan ko, mga kababayan, kung anong dapat natin gawin dyan. Patuloy, paulit-ulit na nang bubuli sa ating exclusive economic zone itong mga illegal alien. Kung sino pa tong mga illegal alien dyan sa ating exclusive economic zone, sila pa ang matatapang. Di po ba? Kakaasar na no? Dapat talaga dyan, no? Tulad nga po nung sinasabi natin dun sa ating kaibigan na taga Palawan, sabi ko dapat sa ating gobyerno damihan ang mga bangka. Tapatan natin yung mga ginagawa ng China na may mga fishing vessel sila dyan, may Chinese militia vessel sila dyan. Damihan din natin, tapatan natin. Kasi lugi tayo 1:4, kita nyo yung pinalibutan, pero nakalusot pa rin tayo. Subukan nila ulit bungguin. Talagang mag-a-activate na yung hindi nating inaasahan. No? Ang tatapang Pero hanggang ganun lang naman. Diba? Gawin ninyo kasi. Ito ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Biruin nyo, ang presidente nagsalita. Napanood nyo naman sa video. Hindi ko na po babasahin dito kasi napanood nyo na Ang speaker nagsalita. Malamang si Subiri dyan, yung Senate President, magsasalita yan kasi pro-Philippine siya Alam nyo naman yung stand ni Senate President, di ba? Pero, yung inyong BP, tamilmil. Kaya alam nyo na, Alam nyo na kung sino talaga ang may tunay na yung
yung anong tawag diyan mga kababayan, nasa dulo na ng dila ko eh. Yung may pagmamahal talaga sa ating bayan, hindi half-baked, half-truth. Hindi eh. Kumbaga, hindi luto, hilaw. Wala eh. Sasabihin di, mahal ko ang bayan ko. Aba, ano lang bang bayan mo? Ha? Yung Lusbimin? Yun lang? Hindi. Pati yung territorial rights niyan sa ating katubigan, bayan pa rin natin yan. Kasi binigay sa atin yan yung sinabi ko sa inyong dalawang katotohanan na meron tayo. Eh hindi man sila makapagbigay ng statement. Wala. Hindi naman ako ang presidente. Eh bakit si speaker, presidente ba? Eh bakit si senate president, presidente ba ng bansa? 'Di ba? Eh dapat magbigay din kayo ng inyong ano ng mensahe, ano ang stand ninyo? O, 'di ba? Wala. Yung mga dayok-dok dilawan supporter, wala. Yung mga dayok-dok dilawan na leader, wala. O, so alam nyo na ang gagawin nyo mga kababayan. You have to take note of this. Ngayon kung sakali man sa mga darating na eleksyon, natanong sila, lalabas at lalabas yan kasi mainit na issue yan eh. Hindi matatapos ito hanggat walang matinding solusyon o resolba sa bagay na yan. It will drag on for several years until na magkasundo lahat ng mga bansa na concerned diyan. Eh kung sakali man dumating yung election o campaign period, tapos tatanong sila, ay hindi ganito ang gagawin natin dyan. Kaya maniwala. Kasi nung simula pa lang, eto, wala silang sinasabi. Tapos pagdating ng campaign period, may sasabihin na sila, you cannot trust those people. Yung sasabihin nila, bukang bibig lang yan. Is not really what they want. Kasi they want to gather votes. They want to get you to vote for them. Pero walang paninindigan yan, lalo na sa pagprotekta sa ating exclusive economic zone. Alam nyo na. O ito po sabi ni House Speaker, unprovoked act of hostility. O ayan. In a statement Friday, Romualdez also called upon the international community, especially the Association of Southeast Asian Nations, neighbors, and allies to denounce these actions and stand in solidarity with the Philippines in upholding the freedom of navigation, rule of law, and preservation of peace. The harassment, blocking, execution of dangerous maneuvers, and deployment of water cannons against unarmed vessels engaged in routine operations is not only dangerous but also a blatant disregard for the diplomatic process we as a nation have consistently and firmly advocated for. Tama naman. It is a clear attempt to undermine the peace and stability of the region and it cannot be tolerated. Ayan. We stand firm in our conviction that might does not make it right. The Philippines, though a smaller nation, will not be cowed or bullied into submission. Ayun, tama ang sabi ko sa inyo kanina mga kababayan. Even though na tayo ay maliit, even though tayo ay hindi stronger sa kanila, but with our resiliency, we are so resolute or we have our resolve to do this, we have to stand together. Ang problema, marami pong nagbenta ng kanilang kaluluwa sa mga tsekwa dahil for this small amount of putang inang mga pera yan. No? Ano pa ang sabi ni Romualdez? He demanded an immediate cessation, yung pagtigil daw po, no? Cessation, itigil, of these intimidations, urging China to respect the 2016 Hague Tribunal ruling that invalidated expansive claims over the West Philippine Sea. Eh kaso po, House Speaker, they don't know how to abide with that international ruling. Kasi nga, they lost. Talo sila eh. Nawala yung 9-dash line nila. Sila lang ang gumawa nung kanilang line ngayon. No? Di po ba? O ngayon, ito po ang nangyari dyan. No? Nag-file lang tayo ng protest again. Sabi lang dyan po sa Manila Bulletin. Ito po. PH files 58 diplomatic protests versus China this year. Pang 58 na po ito. Itong taon na ito, pang 58 na diplomatic protest, meaning there are 58 instances of China bullying us. Di ba? Oh, ito pa sabi, total number of protests under PBBM from July 22 to November 7,
is 125 na. Ha? Di ba? Ang dami. This year lang, 2023, 58. Pero sa kabuuan, nung umupo ang Pangulong Bongbong Marcos, 125 na. So there are 67 more, no? Nung 2022. Nung naupo na si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Puro tayo diplomatic protest, pero ang maganda diyan, it is well documented. So, this international community can see how bullish, how arrogant, and how unlawful itong mga Chekwa. Di po ba? Tama, mali. O eto, ang sinasabi nila ngayon. Ha? Dito po sa balita ng Manila Bulletin ulit. China Coast Guard asserts claim over West Philippine Sea. O, tinan nyo ha? Kanila daw yun. They are asserting their claim. On what grounds? On what rules? Di po ha? May pinangahawakan ba sila? Nakatibayan. No? Cites PH infringement on Chinese waters. Ha? China has repeated its position over its West Philippine Sea claim as is justified anew its dangerous actions against Philippines resupply boat of Ayungin Shoal on Friday. Ayan ha. In a statement, Chinese Coast Guard claimed the Philippines have no permission, tandaan nyo ha, have no permission from the Chinese government in deploying its 2 small cargo ships and 3 Coast Guard ships when they entered into the waters of Ayungin Shoal, which is claimed belong to China. O, sa kanila daw po yun. Ayungin Shoal, for your information, my fellow Filipinos, Ayungin Shoal is part of Philippines Exclusive Economic Zone under the United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan member ang China dyan. Di po ba? So, hindi marunong sumunod sa kautusan ang isang membro. Eh ano ka? Pasaway ka. O ngayon, nang bubuli ka ng smaller nation. Nang bubuli ka ng nasyon na hindi malakas sa iyo. Kasi bakit? Eh, gulayat ka eh. Di po ba? Sa Tagalog ito ha, mga kababayan, for the benefits of our fellow men na hindi po gaanong mahusay umintindi ng salitang English tulad ko, ito po. Ang Ayungin Shoal ay parte ng Pilipinas ng Exclusive Economic Zone. Sa atin yan, exclusive, pribado sa atin pag sinabi nyong exclusive. Economic, ekonomiya. Diyan tayo nangangalakal. Diyan tayo, mga mangingisda natin, nangangalakal diyan. O yung zone, alam nyo na siguro Tagalog niyan. O yung zona na under sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Isang body po yan na ginogovern ng United Nations. O, tapos sila, yung mga Chekwa na ito na nanghaharang dyan sa ating Ayungin Shoal, no? Nahihirapan ang ating mga resupply mission and rotation na makarating dahil sa bukana pa lang hinaharangan na, hinahabol na. Tulad nung napanood nyo sa video, tulad nung napanood nyo sa PTV. Ayun ang sabi nila. Tayo ang may kasalanan. Dahil sa kanila daw yung West Philippine Sea. O bakit nyo tinawag na West Philippine Sea? Sa inyo yung West Philippine Sea? Ibig sabihin, probinsya nyo na kami? Eh mga gunggong pala kayo eh. Di ba? Hayop pala tong mga to eh. Ito nyo ha. Ito yung sabi ni Gan Yu. Chinese Coast Guard spokesperson said, track and monitor the ships and took regulatory measures. He also claimed the Philippines is infringing on China's territorial sovereignty and violating the declaration on the conduct of the sea of parties in the South China Sea. Really? Nasaan? Kung binabiolate namin itong sinasabi niyong declaration on the conduct of parties in the South China Sea, di sana kinokondena na rin tayo ng mga international body. Kinokondena na tayo ng mga ASEAN neighbors natin. Kinokondena na tayo ng iba't ibang mga law-abiding countries tungkol dito sa violation natin sa Declaration of Conduct of Parties in the Sea. At kinakailangan daw natin humingi ng permission sa kanila. Kayo po ba mga kababayan, sa palagay nyo, kailangan nyo po bang humingi pa ng permiso sa inyong mga property?
na talaga namang sa inyo, kailangan nyo pang humingi ng permiso para makapasok? Parang sinasabi mo, nak, eto na ako, pwede po bang pumasok? Sa'yo yan eh. May susi ka dyan eh. Ba't ka pa magnanak-nak? Ba't ka pa magdo-doorbell? Unless nakalimutan mo yung susi. O di kaya dyan sa garage, nakalimutan mo, nawala mo yung code o whatever. Di ba mukha kang tanga dun? Ito ang ginagawa ng China sa atin, pinagmumuka po tayong tanga, no, mga kababayan. Binabaliktad nila yung sitwasyon kasi yung po yung naratiba nila eh. They wanna assert their 10-dash line. So tignan nyo po yung larawan na yan. Nakita ko po yan, ano. Biriin nyo, ang dami kasing isla sa Spratlys na kung saan, nandun sa atin yan, ang lapit natin. Tignan nyo yung, tignan nyo yung mapa na yan. Pero sinakop nila eh. Ginawa nilang 10-dash line eh. Ikiniskis na nga nila yung linya nila dyan sa Palawan eh. Saka sa Norte, sa Zambales, Pangasinan at Ilocos eh. Di po ba? Sinong hindi mababanas dito, mga kababayan? Tapos sila pa, yung nagsasabing tayo ang violator ng Declaration of whatever parties in the sea. Gunggong. Sinong signatory mo dyan? Sinong nagsabing, walang karapatan ng Pilipinas dyan? Kasi hindi West Philippines yan. Bakit nyo tinatawag na West Philippines kung hindi sa Pilipinas yan? Ibig sabihin, gusto nyo kaming sakupin? Hindi. Ang mamatay ng dahil sa Pilipinas, hindi para sa isang leader, hindi para sa iilang mga grupo, kundi para sa bayang Pilipinas. Tandaan nyo mga kababayan, ayan ang nasusulat sa ating lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi tayo uurong. Kung sila ang mga ethics nila umuurong, tayo hindi. Matitigas ito. Di po ba mga kababayan? O ano ang sabi dito sa isang Twitter post ha? Itong si Mr. Colin Ko. I think he's a Singaporean. Kasi ito na namang global times na to. Wala akong naintindihan dito mga kababayan eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, tandaan nyo na kailangan daw humingi tayo ng permiso mula sa China para makapasok sa ating mga isla. Ha? Tignan nyo ha. Tayo ang may susi pero hindi natin magamit. Kasi merong buwaya na nakatambay dyan. Merong animal na hayop na nakatambay dyan. May illegal alien na ang hawak ay shotgun, handa tayong barilin. Yan ha. Ito po ang sabi ni Mr. Colin Ko. Mr. Colin Ko, I'm just gonna use your opinion about this, no? The recent event happened in Ayungin Shoal. Okay. So ito po sabi niya, 3 corrections here. Number 1, Philippine Coast Guard ships did not illegally enter waters which are in fact Philippine Exclusive Economic Zone. Tama. Number 2, People's Republic of China's permission is not required for Manila to exercise sovereign rights in Philippines Exclusive Economic Zone. Correct. Lastly, Chinese Coast Guard operated unlawfully by interfering with Philippines' exercise of exclusive economic zone sovereign rights. Lahat po ng pinunto dito ni Mr. Colin Ko ay tama. So in general, wala kayong pakialam sa amin kayong mga tsekwa. Hindi namin kailangan ng permisyon na manggagaling pa sa inyo para makapasok kami sa aming mga isla. Kami ang may karapatan dyan. Gagawin namin ang gusto naming gawin dyan sa mga nasasakupan namin. Bakit nyo kami hinaharangan? Di po ba? Kasi bakit? Tulad na sinasabi ko mga kababayan, mga bully ito eh. Kasi feeling nila they have this military might. At sinasabi nga nila, we are never stronger than them. So what? You better read your history, moron. Paulit-ulit ko pong sinasabi mga kababayan, kung yung kanina pinalibutan yung ating ML Kalayaan na PCG ng 4 nilang barko, I don't care kung ano man yan, kung militia vessels nila or Coast Guard nila, 4:1 o 1:4. Pero naka-successful pa rin tayo, pati yung Unay sa May 1. Successful po kasi hinaras din siya eh. Pero successful. Di po ba? Ano ibig sabihin yan? Mga kababayan.
Tulad sabi ni Pangulong Marcos, tulad ng sabi ni Speaker Martin, maliit man tayo pero hindi tayo patitinag. Tandaan nyo to, mga kababayan. Si PBBM, naninindigan. Kung si Digong naninindigan, kung si Amy Marcos maninindigan para kay Digong, kung ano man yung tinitindigan ni Digong, pero si Bongbong Marcos naninindigan para sa bayan, para sa Filipino people. Kikita nyo ang difference nila? Sino ang weak ngayon? Yung sinabihan na weak, parang sinabihan din na you are never stronger than me. You know nothing kasi spoiled brat ka. Di ba napakasakit niyan? But the one you are accusing of being weak, being a spoiled brat, have grown up. Di po ba? Naging leader ng bansa because millions believe on his capability aside from being the last name Marcos. O sino ang weak? Sino ang spoiled? Niwala nga kayong magandang statement para panindigan itong ating pinanghahawakan na dalawang katotohanan. Uulitin ko ano yun. Katotohanan ng United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling. And even these political experts na hindi nating kababayan, mga foreigner, are giving their opinions about what's going on the West Philippine Sea or the South China Sea. And the recent events that took place noong November 10 ay binigyan na nila ng opinion. Walang karapatan ang China sa atin dahil atin yan. Exclusive economic zone natin. Hindi natin kailanman humingi ng pahintulot para pumasok sa ating mismong territory. Wala. Pero itong China, because of what they are thinking, they are very, very strong because of their military. No? Na meron silang mga nuke. Ganito kalakas ang kanilang militar, ang kanilang Air Force, ang kanilang Navy, ang kanilang Marines at Army. Kayang-kaya tayong pulbusin. Papayag ba kayo? Magagawa rin ba natin yung tulad ng mga ginawa ng ating mga kasundaluhan dati na mamatay ng dahil sa'yo? Di po ba? O eto pa mga kababayan, no? Eto, sabi ko sa inyo, may isang senador na talagang busit na po dyan, no? Etong senator na to, mas kinaayawan natin, pero siya ay isa sa mga vocal, no? Talagang naglalabas ng kanyang saloobin pagdating sa West Philippine Sea. Sabi ko naman sa inyo, kahit na ano pa ang kulay ng politika nila, if they have a firm yung paninindigan sa West Philippine Sea, kakampi natin sila. Hindi natin sila pwedeng itaboy dahil lang sa politika nila. Dahil lang sa kulay ng kanilang politika. Di po ba? Buti pa ito, nagbibigay ng kanyang saloobin, ng kanyang paninindigan. Eh nasaan yung iba? Magagamit lang ito pag tatakbo na sila sa kanilang mga posisyon ulit sa 2025 and 2028. Di ba? O ito, pasensya na kayo ha? Sasabihin ko na kung sino ito. O. China is an abuser, gaslighter, Hontiveros hits latest firing of water cannon on Philippine vessel. Ayan, sabi niya, Senator Risa Hontiveros on Friday criticized China anew of being abusive for firing water cannon again at a Philippine vessel carrying provisions to Philippine troops on a remote outpost in the West Philippine Sea. So dito po yung provisions, alam nyo yung tulong, yung aid, no? Kaya wag kayong magtaka. Kasi mga words nitong mga writer na to, mas pwede namang sabihin carrying supplies na lang. O di ba provisions pa? Ano yan? Nandun ka sa mga gera na yung mga tulong ibabagsak doon sa mga affected. Grabe naman to. Pwede mong gamitin yan dyan sa mga nagigera ngayon. Pero
Pwede ba? Huwag nyo nang lagyan ng mga flowery ano. Gawin yung simple para maintindihan ng common tao na tulad ko. China has claimed it merely took control measures against Philippine ship that it accused of illegally talaga, entering its sovereign waters. Ito sabi ni Senator Hontiveros. China is an abuser. Dapat ang ginagawa sa abusado, ipinatitigil. Ayan po yung mga words niya. It is unfortunate that while this recent incident is alarming, it is not entirely surprising. This pattern of abuse is one that China has mastered and will continue to follow without remorse. O yung remorse, walang pagsisisi. Paano magsisisi ang mga yan? Piling nga nila sila Diyos eh. Di po ba? O sana lang karmahin tong mga hinayupak na ito. Diyos ko po. Siguro it's about time na po. Hontiveros also laments that a time when tensions are high across the world, China seems to be in favor of conflict rather than promote peace. O siyempre, alam mo na, no? She also noted repeatedly insists in sovereignty over the whole South China Sea. Ito pa sabi ni Hontiveros. Abuser na, gaslighter pa. We in government must double down on our efforts to educate our public and campaign for the one and only truth. For the one and only truth, mga kababayan. Ito, talagang tutulungan ko ang gobyerno dito. I will educate you with the help of our friends. Kung sino man ang gustong magbigay ng tulong sa atin. Hindi po financial. We need information. No? I don't care your financial na ibigay nyo yan sa iba. What we want is the truth, the facts, all the information para ibigay natin sa publiko, ma-inform ang mga kababayan natin, mag-alab ang kanilang damdamin na sabihin natin, sabi nga ni Hontiveros, atin ang West Philippine Sea. Ulitin ko mga kababayan, we need all the information. No? Sa Talkies ni Pidol, we don't need your financial help. Ibigay nyo yan sa mga kababayan nating mas nangangailangan ng tulong. What we need is the truth, the right information, at para sabihin natin, ipaalam sa ating mga Pilipino sa amang panig ng mundo. Atin ang West Philippine Sea. Tayo ang mangangalaga sa ating karagatan. Walang sino mang makakapigil sa atin para gawin natin ang nararapat ang sa atin, ang West Philippine Sea. Ipagsigawan nyo, atin ang West Philippine Sea. Mga walang hiya ang mga Chekwa. Di po ba? Ito pa sabi niya, Chinese use of force in the Philippines' own exclusive economic zone is contrary to international law. This incident should push Congress to finally approve a higher budget for the intelligence funds for agencies that defend our territories. Payag po ako. Hindi lang intelligence fund ang taasan ninyo. Bigyan nyo sila ng tools. Give them the tools. Like what? Modern ships. Modern equipment. Palitan nyo yung BRP Sierra Madre. Lagyan nyo ng makabagong barko doon. O kaya kung maaari, it's about time. I-develop nyo na yung Ayungin Shoal. Because what they're doing right now, they're just waiting for that ship to go down under the water, and then they're gonna be encroaching them, and then they're gonna build their own military base there. So why cannot we do that? Bakit tayo hindi pwede natin gawin? Ang tagal-tagal na niyang BRP Sierra Madre na yan dyan. Hindi man lang naisip ng mga previous administration na i-develop yung Ayungin Shoal na yan. Gawan nyo ng fishing port. O di pag nagawa na yan, wala nang makakatungtong pa dyan na mga tulad ng Chekwa. They are just waiting for that ship to lay down underneath the water. After that, wala na. Hell broke loose na yan. Diba? Kung sinong unang makapaglapag doon, kanya na yun. Diba? Hindi lang intelligence fund, mga kababayan. We need all the tools, all the equipment. Meron tayo nito. Matatalino ang mga Pilipino, but we don't have enough support from the government. Kaya yung iba lumalayag na, hinahayaan na kasi pinabayaan yan eh. Di ba? Simula nung naupo si Kirikong, pinabayaan na yan. Sino ang nangangalaga ngayon?
Sino lang nakaisip na talagang mag-focus? Si PBBM. From the old Marcos to PBM. Pero yung dark ages na yon natin, may dark ages po tayo. Bakit? Lalo tayong sumadlak. Kung baga panay tayo dasal pero walang nangyari kasi bakit? Hindi po makatotohanan yung dinadasal natin. Parang kaplastikan lang. 'Di ba? Pinagdasal natin sana maibalik ang Marcos, bumalik ang isang Marcos. Ayan nakita nyo. Naninindigan. Hindi tulad ng isa dyan na sabi ibigay na lang ang tubig. Hindi niya ba naintindihan? Water is life. Gago. Di po ba? Ito pa ang sabi ni Francisco Tolentino, modern day maritime piracy. Correct. Modern day mga Pirates of the Caribbean. Si Captain Jack Sparrow. Di ba? Ayan Tolentino condemned the latest bullying tactics of the Chinese Coast Guard. The latest dangerous action of the Chinese Coast Guard undermines the principle of maritime safety and poses a direct threat to international peace and security. Quote, the continuous breach of China's obligation under international law covering maritime affairs is hard to explain, while its motivation may be clear. Is this modern day maritime piracy? Correct. I agree. Lahat po ng kakampi sa atin at titindig para sa atin lalabanan itong mga Chekwa, agree po ako dyan. Pero hindi kailanman mag-agree ako sa mga walang bunganga na labanan itong mga Chekwa at yung mga pro-China. Alam niyo na kung sino sila. Meron po silang 228 sila. Kasi yun po yung survey ko, napanood yung huling video natin. Yung Pulse Asia survey na commissioned by Stratbase ADT na kung sino ang mas magandang kalakaran ng Pilipinas. 19% lang ang sa China. Pangalawa sa Kulela. Yun, sila yun. No? Mga gago eh. Ngayon, aantayin natin ano ang statement nung atin ng bayan, nung inyong BP. Sige nga, wag niyong idepensa sa akin na hindi naman presidente si Sara Duterte. But we want to know what's her stand right now because sinasabi niyo siya ang future president sa 2028. Ay, hindi, napakalayo pa niyo. Bakit namumuliti ka ngayon? Bakit sinisimulan niyo? Through comfy pants? Hanggang comfy pants lang ba kaya ninyo? Ngayon, nandun, sabi niyo, tubig lang yan. Kasi sabi ng aming puon na si Digong Duterte, ipamigay nyo na lang yung tubig na yan. Hindi nyo naintindihan, Sinasabi ko nga sa inyo, water is life. Baka literal yung tinatanggap yung sinasabi ko. Hindi po. Water is life because yun ang buhay ng mga mangingisda natin. Yun ang buhay natin. Maraming resources dyan sa ilalim ng lupa na yan. Magtataka ba kayo bakit binabantayan yan ng Chinese? Ang Ayungin Show? Base po sa sinasabi sa akin ng kaibigan natin dyan na taga Palawan. Shout out po sa lahat ng taga Palawan. Maraming salamat po. Mga videos, ulit-ilitin ko. Pinadalan po ako ng videos. Tayo ang tagalinis ng kalat. Kung sino man nagbabato ng mga basura nila dyan sa karagatan natin, nililinis po nila. Pero nakita ko po yung ganda ng coral reefs sa ilalim. Buhay na buhay. Kaya ang mga isda nandyan. Hindi natin sinisira yung kalikasan sa ilalim ng tubig. Bagkus inaalagaan natin. Ganon din ang nangyayari sa Ayungin. Walang sumisira ng reef na yan. Walang sumisira sa atolls na yan. Bakit? Kasi pinamumuhayan ng mga isda. Kung makikita nyo lang talaga, mga kababayan. Wala po kasi akong pahintulot para i-include dito Yung isang video lang Diba? Mabibighani kayo. Mai-inlove kayo sa karagatan. Ang ganda po. Kung siguro kung nakakita na kayo ng iba't ibang kulay ng rainbow, nandun na siguro lahat Saka yung pagiging buhay nung mga mga anemone. Ang hirap banggitin. Sabi nga ni Nemo, di ba, ulitin ko lang, anemone. Di ba? Nandoon po. Pero yung ginagawa ng mga Chekwa, sinisira nila. Kasi bakit? Iba ang purpose nila Militar. Tayo. Buhay.
Kaya nga sabi, ipamigay ang tubig, nek-nek mo. Yung tubig mo ang pamigay mo sa iba hanggang sa maubusan ka. Kaya nga di ba sabi, water is life. Ayan po yung sabi ng aking friend. Water is life. I-interpret nyo na in any other means. Pero sa akin, ang patungkol ko dyan sa West Philippine Sea. Buhay ng mangingisda, buhay ng mga isda, buhay ng mga nandun sa ilalim ng tubig na yan. No, kung pwedeng inumin, di inumin nyo, desalination. Di po ba tama mali ako? Ha? Kaya tama lang to sila Hontivero, si Tolentino, si Subirian, tayo yung magsalita, magsasalita yan. Kaya sa ating mga mambabatas, kung pipwede, bawasan nyo budget nyo ng tagi 1 milyon o 2 milyon. Ibigay nyo doon. Bilan nyo sila ng mga bagong kagamitan. I-arm nyo ang ating navies. Di po ba? Kasi kating-kati ang China na yan. Kasi talunan sila eh. Di po ba? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan sa latest incident na yan, ano? Sana manindigan tayo. Tulungan natin si PBBM kasi the more we are, no? Lalo tayong mag-ingay ng mag-ingay. Kasi itong mga Chinese na ito, patuloy din nag-iingay yan. The disinformation war nga eh. 'Di ba? Tayo hindi tayo magdi-disinform kasi meron tayong katulong, 'di ba? Eye in the sky, yung inaayawan ni Robin. 'Di ba? Katuwang natin eh. Oh, kitang-kita naman evidence sa video. Oh. Eh di pabagsakin nila yung eroplano ng US, eh di ano na. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.